Day 24, Genesis 35 to 37. Chapter 35, sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, hapon ninyong lahat ang Diyos-Diyosan ninyong taglay. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Betel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw at ang lahat ng ito'y ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking puno malapit sa Shechem. Ang mga tao sa mga karatig-bayan ay natakot kay Jacob at sa lahat ng kanyang mga anak na lalaki kaya't walang nangahas humabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa sila ng altar at tinawag nilang El Betel, ang lugar na iyon, sapagkat noon nagpakita sa kanyang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. Namatay si Deborah, ang nag-aalaga kay Rebeka at inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Betel at ang dakong iyo'y tinawag na roble ng pagluha. Balik ni Jacob mula sa Mesopotamia. Muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya'y binasbasan. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi at sa kanila'y may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa, ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac, ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. At iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos, tinawag niyang Betel ang lugar na iyon. Umalis sila sa Betel. Nang sila'y malapit na sa Efrata, naramdaman ni Rachel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, lalaki na naman ang isilang mo. Nasa bingit na siya ng kamatayan at muli, bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Binoni. Ngunit Benjamin naman ang pinangalan ni Jacob. Namatay si Rachel at inilibing sa tabi ng daan tungo sa Efrata na ngayon ay Bethlehem. Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Rachel. Nagpatuloy sa paglalakbay si Israel at nagpampo sa kabilang panig ng Tore ng Eder. Samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon, sumiping si Ruben kay Bilhan na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel. 12 anak na lalaki ni Jacob kay Leah. Ang naging anak niya ay sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar at Zebulun. Kay Rachel naman si Jose at si Benjamin. Kay Bilha na alipin ni Rachel si Dan at si Naphtali. Kay Zilpah naman na alipin ni Leah ang naging anak niya ay sina Gad at Asher. Sa Mesopotamia pinanganak ang lahat ng ito. Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre na tinawag ding lungsod ng Abra o Hebron. Dito rin tumira si Abraham. Si Isaac ay 180 taon nang mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang ninuno. Siya ay inilibing nina Esau at Jacob. Ito ang kasaysayan ng lahi ng mula kay Esau na tinatawag ding Edom. Ang napangasawa niya ay mga Kananeya, si Ida, anak ni Elon, ni Heteo, si Aholibama, anak ni Ana, at ni Taponi Sibyon na Hevet. Itong Edom, ayan niya ata yung Iran ngayon. At si Basimat na anak naman ni Ismael na kapatid ni Nebayot. Ang anak ni Esau kay Ada ay si Elifaz, kay Basimat ay si Reuel at kay Aholibama sina Jus, Jalan, Korah, silang lahat ay pinanganak sa Kanaan. Nanggibang bayan si Esau kasama ang kanyang mga asawa, mga anak at mga tauhan. Pati ang mga hayop at ang lahat ng ari-arian ay kanyang dinala. Iniwan niya si Jacob sa Kanaan sapagkat ang lupaing ito hindi na sapat
sa kanilang mga kawan. Sa Seir nanirahan si Esau. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Esau, ang pinagmulan ng mga Edomita sa kaburulan ng Seir. Si Elifaz, anak ni Ada, si Ruel kay Basimat. Ang mga anak naman ni Elifaz ay sina Teman, Omar, si Tam at Kinas. At si Amalik ang naging anak ni Elifaz kay Timna. Sila ang mga apo ni Esau kay Ada. Ito naman ang mga apo ni Esau kay Ruel na anak ni Basimat, Nahat, Zira, Shama at Miza. Ang mga anak ni Esau ay kay Aholibama na anak ni Ana at apo ni Zebuen ay sina Jews, Jalam at Korah. Ito ang mga pinuno sa lahi ni Esau: Timan, Omar, Zifo at Kinaz, Korah, Gatam at Amalek, mga anak ni Eliphaz na kanyang anak panganay at apo ni Ada. Sila'y naging pinuno sa lupain ng Edom. Naging mga pinuno rin sa lupain ng Edom sina Nahat, Zerah, Shama at Misa na at mga anak ni Ruel. Sila ang mga apo ni Esau kay Basimat. Sina Jus, Jalan at Korah ang naging pinuno ng mga anak ni Esau kay Libama na anak ni Ana. Ang lahat ng mga liping ito'y nagmula sa lahi ni Esau. Ito ang mga anak ni Ser, ang Horeo: Lutan, Subal, Gibeon, Ana, Dishon, Ezer at Lisan. Sila ang mga pinuno ng mga Horeo na unang nanirahan sa lupain ng Edom. Ang mga anak ni Lutan ay sina Hore at Himan. Si Timna ay kapatid na babae ni Lutan. Ito naman ang mga anak ni Zubal: Alvan, Manahat, Ibal, Siho at Onam. Ang kay Gibeon naman ay sina Aya at Ana. Si Ana ang siyang nakatuklas ng mainit na bukal sa ilang samantalang inaalagaan ng mga asno ng kanyang ama. Ang mga anak ni Ana ay sina Dishon at ang kapatid nitong babae na si Aholibama. Ang mga anak naman ni Dishon ay sina Himdan, Isban, Itran at Kiran. Sina Bilhan sa Avan at Kaakan. Ang mga anak naman ni Ezer at ang kay Disan ay sina Hus at Aran. Ito ang mga pinuno ng mga Horeo sa lupain ng Zer ayon sa kanilang angkan: Lutan, Subal, Sibeon, Ana, Dishon, Ezer at Disan. Ito naman ang mga naging hari sa lupain ng Edom bago nagkaroon ng haring Israelita. Si Bela, ang anak ni Beor, ang naghari sa lungsod ng Dinaba. Pagkamatay niya, pumalit si Jobab na anak ni Zira, taga Bosra. Nang mamatay naman si Jobab, pumalit si Husam na Temaneo. Namatay si Husam at pumalili naman si Hadad, anak ni Bidad, na tumalo sa mga Midianita sa lupain ng Moab. Avit ang tawag sa kanyang lungsod. Pagamatay ni Hadad, siya'y pinalitan ni Samla na taga Masreka. Si Saul naman, naga-Rehobot na Euphrates ang sumunod na namahala pagkamatay ni Samla. Pagkamatay ni Saul, ang naghari ay si Baal-Hanan na anak ni Akbor. Pagkamatay ni Baal-Hanan, pumalit si Hadar. Ang pangalan ng lungsod ay Pau. Si Tabel na anak ni Matred na apo ni Misahad ang kanyang asawa. Ito ang mga liping nagmula kay Esau ayon sa kanilang tirahan: Timna, Alva, Jetet, Aholibama, Ila, Pihon, Kinas, Teman, Mibsar, Madiel at Hiram. Ito ang mga bansa ng Edom ayon sa kanilang tirahan. Si Esau ang ninuno ng mga Edomita. Si Jacob ay nanatili sa Canaan sa lupaing tinirahan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ang kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak ni Bilha at Silpa na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may tunggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sinabi ni Jose, "Napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong
mga binigkis. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ano ang ibig mong sabihin ay maghari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Kita ko sa panaginip na ang araw at ang mga buwan, 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harap mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Iniisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Opo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan, pagkatapos bumalik ka kaagad at nang malaman ko." Lumakad niya si Jose nang simula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung ano hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan," sagot niya. "Saan ko po kaya sila makikita?" Sinabi ng lalaki. Umalis sila at may dinig ko'y nasa dutan pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na niya siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihing siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sinabi niya, Huwag nating patayin, huwag din natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito at may manggas at hinulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango at nadadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa, ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo, kaya't nang may dumating na mga mangangalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 2 pirasong pilak at si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid. Sinabi, "Wala na sa balon si Jose. Anong gagawin ko ngayon?" Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos nila ito sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito ang sa mahal ninyong anak." Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito, "Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko, pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit ng luksa. Pinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, "Mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak." Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantalang, pagdating sa Ehipto, pinagbili si Jose ng mga Midianita kay Potifar, isang punong kawal ng Paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo.